Nako, sabi dito ng mga sulon, BP Sara, no? Sunod na topic natin 'to. Nagpalabas o naglabas na naman ng diversionary tactic sa kaso ni Pastor Kibuloy, mga bossing. Di ba ho, mga kababayan, nung isang araw, nako, nagsilabasan po yung ano nila, yung mga comment nila o yung mga statement po. Una dyan, ang dating Pangulong Duterte. Sumunod, si BP Sara, si dating Pangulong Duterte, ang sabi, grabe na itong nangyayari sa ating bansa. Trahedya na itong nangyayari sa bansa. Gusto lang naman kunin si Pastor. Trahedya na daw ho, mga kababayan. Meron 2,000 kapulisan. Kumbaga, maiintindihan naman ng taong bayan yun. Di ba? Maiintindihan naman ng taong bayan kung bakit 2,000 yung pinadala doon. Napakalaki ng KOJC, pinagyayabang nila. 30 hektarya daw po. Pangalawa, yung kukuhanin na tao, sabi, hindi daw po papahuli ng buhay. Di ibig sabihin, manlalaban, naku pastor, huwag kang manlaban. Sayang ang buhay. Kahit 75 ka na, may 3 taon ka pa siguro niya. Siguro 3, 5, ganun. Sabihin mo ng 85, 90. Di ba? Ganun naman talaga ang hangganan ng buhay ng tao. Naku, nandito na si Mando. Shout out sa iyo. Ganun naman talaga ang hangganan ng buhay ng tao. Tanggapin natin yun, mga bossing. Nagpalabas sila ng kanilang statement. Dating Pangulo, ano ang sabi ng dating Pangulo? Trahedya na daw po ang Pilipinas. Gusto lang naman iserve ang warrant of arrest kay Pastor Kibuloy. Sa ating Vice Presidente, halos ganun din ho, mga kababayan, no? Parang ayaw sabihin ng ating Vice Presidente kung bakit nandoon yung mga kapulisan. Nasita na ho tuloy ng mga ng mga lawmakers. Si Bongo, naglabas din ho. Wag na natin pasinin niya si Bongo. Hindi naman ho matunog yung pangalan, no? Hayaan mo na si Bongo. Baka mamaya hindi tayo palugawin yang si Bongo. Kalat na kalat po ang lugaw ni Bongo. Sama nyo na po yung tarpaulin, di ba? BP Sara naglabas na naman ng diversionary tactic sa kaso ni Pastor Kibuloy. Tinuligsa ng Young Guns, yan, ng Kamara de Representantes si Vice President Sara Duterte sa pagtatangka umano nitong lihis ang atensyon mula sa kasong kinakaharap ng wanted pugante. Not available, sama ko na, not available. Yan yung palabas lagi ni Torion. Not available. Si Kibuloy. Not available lang. Hindi hindi daw pupugante. Wanted na si Pastor Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Ayon kay Assistant Majority Leader Zambales District, Representative J. Konghun, tama ba yung basa ko? Konghun o ganun. Ang issue ay ang pagtatago ni Kibuloy na wanted sa kasong child abuse, sexual abuse, qualified human trafficking. Which is totoo naman po, mga kababayan. Yun talaga ang issue. Naglabas ng pahayag si BP Duterte matapos salakayin ng mga otoridad ang Kojic compound sa Davao City sa paghahanap kay Kibuloy. Duktong pa ho natin dito, mga kababayan. Saan ba yun? Asan ba yun? Ito. Sinabi ng ikalawang Pangulo na humihingi ito ng tawad sa Kojic dahil hiniling nito na suportahan nila si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ganun naman din Di ba? Ang ating Pangulo, ano sinabi sa atin? Iboto nyo si Inday Sara Duterte. Tapos ganyan yung ginagawa ng ating Vice Presidente. Di ba, mga kababayan? Hindi naman yung issue na yun Wala sa presidente ang issue. Ang issue nandiyan kay Kibuloy na nagtatago sa bunker na malapit nang mahuli. Kaya naman po, napaaga yung kanilang mimol malware. Imbis na sa EDSA po pupunta, sa Kojic na lang po para malito ang kapulisan. Para may pagkaabalahan ang kapulisan, hindi pagkaabalahan na hanapin si Kibuloy.
Di ho ba? Kung wala si Kibuloy, hindi magagaganyan ho yan. Kung ako ho, mga kababayan, kung totoo yung sinasabi nila, wala dito si Kibuloy, hindi ako aakto ng ganun. Eh di pumasok kayo dyan, susundan ko na lang kayo. Oh, saan nyo pa gusto? O tara, hindi pa ako pagod. Susundan ko lang kayo. Wag lang kayong magtanim. Oh, yun kasi sinasabi nila, magtatanim eh. Ano ho? Magtatanim ho eh, di ba? Ewan ko kung anong tanim yung iniisip nila diyan. Susundan ko lang 'yan. O tara. No? Tara, punta tayo doon sa loob. Gusto niyo pa? O hanapin niyo. Wag lang kayong magtatanim ng kahit na ano. Kung wala diyan si Kibuloy. Ngunit subalit, mga kababayan, alam nyo, yung kayong mga Kojik supporter, kayo din ang nagpapahamak kay Kibuloy eh. Yung mga inaakto ninyo, halata na nandiyan sa loob si Kibuloy. Di ba? Dapat patay mali siya lang kayo. O sige, ganito. O ikot tayo. O wala kayong makita. Ganun. Patay mali siya lang dapat kayo. Halatang halata, no, na dinidistract nyo yung mga kapulisan. O. Kaya sabi ni General Torre, mas kami, mas kumpiyansa kami na nandito si Kibuloy. Tuloy na natin to. Para naman kay Assistant Majority Leader at La Union, 1st District, Paulo Ortega, nakakalungkot na inililihis ni halata ka BP. Na inililihis ni BP ang atensyon ng publiko sa tunay na issue, correct? No? Iginigiit ni kung ano ba yan, Konghan ni Ortega na ipinatutupad lamang ng mga pulis ang warrant of arrest na inilabas ng korte at hindi totoo na ito ay isang pang-aabuso sa kapangyarihan. Correct. Which is, yung matatalinong mamamayan, yun po yung pinapaniwalaan po talaga. Sigaw sila ng sigaw doon. Hindi ko maintindihan. Kasi yung mga vlogger nila, cellphone yata ho yung gamit. No? Kaya medyo garalgal yung iba. Kahapon, naririnig ko. Yun nga. Kahapon yung naririnig ko, hostess siya. Hostess siya. Hostess siya. Tapos ngayong araw naman, meron na naman silang prayer rally. Butete! 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 Ano susunod nyong isisigaw dyan? Kahapon, hostess siya. Ano yan? May nag-comment. Shout out, Vivian Velez. Ba't niya shout out si Vivian Velez? No? Kahapon, ang sigaw, hostess siya. Ngayon, ang sigaw, butete. Butete! Butete! Wala sa presidente, no, ang issue. Ang issue, nakikibuloy, ayaw lumabas, ayaw ayaw magpahuli. Ayaw magpaliwanag. Yun ang totoong issue.